Mayroong isang mekanismo na napakahalaga sa modernong buhay na halos walang sino man na umaasa dito ang makapagpapaliwanag kung paano ito gumagana. Hindi ang taong bumibili ng mga grocery gamit ang card. Hindi ang may-ari ng negosyo na kumukuha ng pautang. Hindi ang ministro ng pananalapi na nag-aanunsyo ng isang stimulus package. Kahit na, kung pipindutin mo ng mabuti, karamihan sa mga ekonomista na lumalabas sa telebisyon upang ipaliwanag ito. Ang bawat gobyerno sa mundo ay gumagastos ng perang wala ito. Ang bawat bangko sentral sa mundo ay lumilikha ng pera mula sa mga instrumentong hindi pa umiiral noon. Ang dolyar sa iyong pitaka ay hindi hinukay mula sa lupa. Hindi ito sinusuportahan ng gintong nakaimbak sa isang vault. Hindi ito produkto ng paggawa ng sinuman sa anumang direktang kahulugan. Ito ay nilikha, hinubog, sa isang prosesong ganap na legal, ganap na dokumentado, at halos ganap na hindi nauunawaan ng mga populasyon na ang buhay ay hinuhubog nito sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. At ang tanong na walang sentral na bangkero sa anumang gusaling, may pader na salamin, walang kalihim ng pananalapi sa harap ng anumang komite, walang ekonomista sa anumang panel, ang sumagot ng may ganap na katapatan ay ito. Kapag ang isang gobyerno ay lumilikha ng pera, kapag inutusan nito ang isang sentral na bangko na palawakin ang supply ng pera na umiikot sa isang ekonomiya, sino ang mananagot sa gastos? Dahil ang gastos ay totoo. Ito ay palaging totoo. At palaging may nagbabayad nito na ang isang tao sa bawat sibilisasyon na nagpababa ng halaga ng pera nito. Bawat imperyo na nag-imprenta ng daan nito sa isang krisis. Bawat modernong estado na nakibahagi sa tinatawag ngayong quantitative easing, na ang isang tao ay hindi kailanman naging institusyon na gumagawa ng pag-iimprenta. Ito ay palaging lahat ng iba pa. Ang mekanismo kung saan sila nagbabayad ay tinatawag na implasyon. At ang implasyon, kung mauunawaan ng maayos, ay hindi isang aksidente sa ekonomiya. Ito ay isang paglilipat, isang mabagal, hindi nakikita, at halos hindi naaayon sa batas na paglilipat ng kapangyarihang bumili mula sa mga taong may hawak ng pera patungo sa mga taong kumokontrol sa supply nito upang maunawaan kung paano gumagana ang paglilipat na iyon at kung sino ang nakikinabang dito at kung bakit ang sistemang gumagawa nito ay nakaligtas sa bawat hamong ibinato dito sa loob ng maraming siglo. Kailangan mong bumalik sa sandaling ang relasyon sa pagitan ng pera at halaga ay unang naging negotiable, hindi sa teorya, sa pagsasagawa. Sa isang partikular na lugar, sa ilalim ng mga partikular na pressure, sa isang silid kung saan ang mga partikular na tao ay gumawa ng desisyon na alingaw-ngaw sa bawat ekonomiyang sumunod. Ang taon ay 1,600,400. Ang Inglaterra ay pagod at nawasak sa halos pantay na sukat. Ang 9 na taong digmaan laban sa Pransya ni Louis XIV ay kumonsumo ng isang henerasyon ng paggastos sa militar na hindi kayang pondohan ng korona ng Ingles nang malayo mula sa kita sa buwis lamang. Ang pamahalaan ni William III ay nangangailangan ng pera sa isang sukat at takdang panahon na hindi kayang ibigay ng anumang umiiral na institusyon. At sa pangangailangang iyon, gaya ng palaging pumapasok ang mga nagpapautang sa mga sandali ng desperasyon ng soberanya, pumasok ang isang grupo ng mayayamang mangangalakal at financier na may isang panukala. Pahihiramin nila ang korona ng 1,200,000 libra. Bilang kapalit, makakatanggap sila ng isang maharlikang charter upang magpatakbo bilang isang bangko, ang Bank of England, na may karapatang mag-issue ng mga tala, kumuha ng mga deposito, at higit sa lahat,
magpahiram ng pera na lumampas sa aktwal nilang iniimbak. Ang mga tala na kanilang inilabas ay iikot bilang pera. At ang pera ay susuportahan hindi ng isang katumbas na imbakan ng ginto o pilak, kundi ang pangako ng pagbabayad at ang kredibilidad ng institusyong nag-issue ng pangako. Hindi ito ang unang bangko sa kasaysayan ng Europa. Ang Bank of Amsterdam ay nagpapatakbo na simula pa noong 1600 at siyam. Ang mga bangkong pangkalakal ng Italia ay nagpapautang na ng maraming siglo bago iyon. Ngunit ang Bank of England ay nagtatag ng isang bagay na wala sa mga nauna sa mga ito. Isang permanente at institusyonal na relasyon sa pagitan ng isang pribadong korporasyon sa pagbabangko at ng soberanong kapangyarihan ng isang estado, kung saan ang kakayahan ng bangko na lumikha ng pera ay sinasagot ng awtoridad ng estado, at ang kakayahan ng estado na humiram ay sinasagot ng kakayahan ng bangko na gumawa ng kreditong kailangan nito. Ang hindi lubos na naipahayag ng alinmang partido at ang tiyak na hindi kinonsulta sa populasyon ng Inglaterra ay ang bunga na nakasaad sa kaayusang ito. Nang mag-issue ang Bank of England ng mga tala na lampas sa mga reserbang ginto nito, lumilikha ito ng mga pag-aangkin sa mga totoong produkto at totoong paggawa na lumampas sa aktwal na imbakan ng halaga na sumusuporta sa mga pag-aangkin na iyon. Ang mekanismo ay hindi agad nakikita. Hindi nito inanunsyo ang sarili nito sa pamamagitan ng mga headline o debate sa politika. Pinahayag nito ang sarili pagkalipas ng mga taon bilang mga presyong tila hindi maipaliwanag na mas mataas kaysa dati. Bilang mga sahod na mas kaunti ang nabili kaysa dati. Bilang tahimik na pagguho ng mga ipon na hawak ng mga taong walang ginawang mali maliban sa paghawak sa pera na pinahina ng kanilang gobyerno. Ito ang orihinal na arkitektura ng implasyon sa pananalapi. At hindi ito aksidente ng sistema. Ito ang sistema. Nakuha ng korona ang pondo nito sa digmaan. Nakuha ng bangko ang karta at kita nito. At ang gastos ay ipinamahagi sa bawat tao sa Inglaterra na gumagamit ng pera na siyang lahat. May parirala ang mga taga-Venice para sa kung ano ang mangyayari kapag binawasan ng isang gobyerno ang halaga ng pera nito upang masakop ang mga obligasyon nito. Tinawag nila itong tahimik na buwis. Dahil dumarating ito ng walang batas, walang debate, walang boto. Lumilitaw lamang ito sa pagitan ng kung ano ang dating binibili ng iyong pera at kung ano ang binibili nito ngayon. Sa halos lahat ng naitalang kasaysayan, binawasan ng mga soberanong pamahalaan ang kanilang pera sa pamamagitan ng pinakadirektang paraan na magagamit. Binawasan nila ang nilalaman ng metal sa kanilang mga barya. Ginawa ito ng mga emperador ng Roma nang may partikular na kalubusan sa 2 siglo dahil nalampasan ng gastusin sa militar ang kapasidad sa pananalapi ng imperyo. Ang denarius na halos purong pilak sa ilalim ni Augustus noong panahon ng paghahari ni Gallienus ay binubuo ng marahil 2 o 3% pilak. Ang natitira ay tanso o bronze na may manipis na bahid ng pilak na hindi naloko ni Newman ng matagal. Ang tugon ng merkado ay pareho noon gaya ng dati. Tumaas ang mga presyo, lumiit ang kalakalan. Humingi ang mga mangangalakal ng mas maraming barya para sa parehong mga kalakal. Likas na kinakalkula ang tunay na halaga ng kanilang natatanggap. Tinangka ng Estadong Romano sa iba't ibang punto na magsabatas laban dito upang gawing ilegal ang pagsingil ng higit sa opisyal na presyo para sa butil o langis o paggawa. Ang utos ng pinakamataas na presyo na inisyo ni Diocletian noong 300 at 1 AD ay isa sa mga pinakakomprehensibong
kontrol sa presyo na sinubukan noong unang panahon. Isa rin ito sa mga pinakakumpletong pagkabigo. Binawi na lamang ng mga mangangalakal ang kanilang mga kalakal mula sa merkado sa halip na magbenta ng may pagkalugi. Lumitaw ang mga kakulangan kung saan nagkaroon ng kasaganaan. Kalaunan ay inabandona ang utos na iniwan ang pinagbabatayan na problema na ganap na hindi nalutas. Ang istruktura ng pagkabigo ay nakapagtuturo. Kapag ang isang gobyerno ay lumilikha ng mas maraming pera, nang hindi lumilikha ng mas maraming tunay na halaga, mas maraming produkto, mas maraming kapasidad sa produksyon, mas maraming aktwal na kayamanan, ang resulta ay hindi mas maraming kasaganaan. Ang resulta ay ang parehong umiiral na kasaganaan na ipinamamahagi sa mas malaking bilang ng mga unit ng pananalapi. Ang mga unit ay nagiging mas mababa ang halaga. Ang gobyerno na lumikha sa mga ito ay unang nakikinabang. Ginagastos ang mga ito bago pa man ganap na mapresyohan ng merkado sa pagbabanto. Ang lahat ng iba ay nakikinabang sa huli o hindi talaga. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay hindi nagkataon. Ito ay istruktural at ito ay kinilala ng lahat mula sa ekonomistang si John Bodan noong ika-16 na siglo hanggang sa monetarist na si Milton Friedman noong ika-20 siglo bilang ang natatanging katangian ng implasyon bilang isang instrumentong pampulitika. Gumagastos ang gobyerno. Lumalawak ang pera. Ang kapangyarihang bumili ng mga ipon na hawak ng mga ordinaryong mamamayan ay lumiliit. At sa oras na ang pagliit ay sapat na nakikita upang makabuo ng presyon sa politika, ang paggastos ay nangyari na. Hayaan akong maging direkta tungkol sa isang bagay dito. Ang kasaysayan ng patakaran sa pananalapi ay hindi, sa ibabaw nito, isang dramatikong kwento. Wala itong nakikitang karahasan ng mga digmaan o ang kalinawan ng naratibo ng mga rebolusyong pampulitika. Mabagal itong gumagalaw sa pamamagitan ng mga mekanismo na nangangailangan ng ilang teknikal na bokabularyo upang ilarawan at lumilikha ito ng mga kahihinatnan na naiipon sa paglipas ng mga taon at dekada sa halip na dumarating sa isang makikilalang sandali. Ito ang bahagi ng dahilan kung bakit ito napakalakas bilang isang kasangkapan ng pamamahala. At ito ang bahagi ng dahilan kung bakit ito palaging minamaliit ng mga populasyon na nakakaranas ng mga epekto nito, nang hindi lubos na nauunawaan ang mga sanhi nito. Kapag ang isang gobyerno ay humiram ng $1 trilyong sa pamamagitan ng pag-issue ng mga bono na binibili ng sentral nitong bangko sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong reserba, isang proseso na tinatawag na pag-monetize ng utang o quantitative easing. Depende sa kung sino ang gumagawa ng paglalarawan. Ang agarang nakikitang epekto ay hindi masyadong dramatiko. Ang mga rate ng interes ay nananatiling mababa. Ang mga merkado ay may posibilidad na tumaas. Ang aktibidad sa ekonomiya sa maikling panahon ay kadalasang pinasisigla. Ang pangunahing bilang ng inflation ay maaring manatiling kontrolado sa loob ng mga buwan o taon, lalo na kung ang bagong pera ay pangunahing dumadaloy sa mga pamilihan ng asset kaysa sa totoong ekonomiya. Ngunit ang mga epekto ng kapangyarihang bumili ay totoo, kahit na ang pangunahing numero ay hindi nakababahala. Tumataas ang mga presyo ng mga asset na hindi proporsyonal na nakikinabang ang mga taong may hawak ng mga asset. Ang halaga ng pabahay ay mas mabilis na tumataas kaysa sa mga sahod na hindi proporsyonal na nagdudulot ng kawalan sa mga taong. Ang pangunahing kayamanan ay ang kanilang paggawa. Ang kita sa mga ipon na hawak sa pera ay bumababa sa totoong mga termino na hindi proporsyonal na nagdudulot ng kawalan
sa mga taong ang mga ipon ay nasa pera sa halip na sa ari-arian o mga equity. Nangyayari ang paglilipat. Nangyayari lamang ito sa pamamagitan ng mga channel na hindi tinatawag na implasyon sa anumang opisyal na sukatan. Ang asymmetry na ito sa pagitan ng kung sino ang nakikinabang sa pagpapalawak ng pera sa maikling panahon at kung sino ang sumasagot sa mga gastos nito sa katamtaman at mahabang panahon. Ang pangunahing katotohanan ng pampulitika ng modernong patakaran sa pera. At halos hindi ito tinatalakay sa mga terminong ito sa anumang opisyal na forum. Dahil ang paggawa nito ay mangangailangan ng mga taong namamahala sa sistema na kilalanin kung ano talaga ang ginagawa ng sistema upang maunawaan kung paano ito umunlad sa pandaigdigang arkitektura na ngayon ay namamahala sa paglikha at pagpapahalaga ng pera para sa bawat ekonomiya sa mundo. Kailangan mong maglakbay sa isang sandali sa kalagitnaan ng ika-20 siglo kung kailan ang mga patakaran ay hindi lamang isinasagawa kundi tahasang isinulat. Noong 1944, lumikha si Bretton Woods bukod sa iba pang mga bunga nito ng isang balangkas para sa pandaigdigang katatagan ng pananalapi na itinayo sa paligid ng isang partikular na angkla. Ang dolyar ng US ay itatakda sa ginto sa 35 dolyar bawat onsa. Ang bawat iba pang kalahok na pera ay itatakda sa dolyar. Ang sistema ay nagbigay ng predictability, convertibility, at isang limitasyon sa kakayahan ng anumang gobyerno na magpalobo ayon sa gusto. Dahil ang anumang pera na nakatali sa dolyar ay hindi direktang nakatali sa ginto. At ang ginto ay hindi maaaring malikha sa pamamagitan ng desisyon ng anumang sentral na bangko. Ang limitasyon ay tunay habang ito ay nananatili. At ito ay nanatili ng may kahirapan sa loob ng humigit kumulang 25 taon. Ang kahirapan ay nahuhulaan. Ang Estados Unidos bilang taga-isyu ng reserbang pera ay may mga obligasyon na ang disenyo ng sistema ay lalong naging hindi tugma sa isa't isa. Kailangan nitong mapanatili ang sapat na likididad ng dolyar upang punduhan ang pandaigdigang kalakalan at ibigay ang reserbang asset ng mundo. Kailangan din nitong mapanatili ang suporta ng ginto na nagbigay sa dolyar ng kredibilidad nito. Habang tumatagal ang dekada ng dekada 1,000, 900 at 60, kasama ang digmaang Vietnam na kumukonsumo ng mga mapagkukunang piskal, kasama ang mga programa ng Great Society na nagpapalawak ng paggastos sa loob ng bansa, kasama ang mga reserbang denominasyon ng dolyar na naiipon sa mga sentral na bangko ng Europa at Japan. Ang dalawang obligasyong iyon ay naging hindi na mapagkakasundo. Pagsapit ng 1,971 ang matematika ay nalutas na sa paraang lagi nitong ginagawa kapag ang isang gobyerno ay kailangang pumili sa pagitan ng kakayahang umangkop sa pananalapi at disiplina sa pananalapi. Si Richard Nixon noong Linggo ng gabi noong Agosto ay inanunsyo na hindi na igagalang ng Estados Unidos ang pagpapalit ng dolyar sa ginto sa nakapirming rate. Ang sistemang Bretton Woods ay natapos hindi sa isang napagkasunduang transisyon, kundi sa isang unilateral na desisyon ng bansa na ang pera ang pundasyon ng buong kaayusan. Ang pumalit dito ay isang bagay na wala pang katulad sa kasaysayan ng pananalapi. Ang reserbang pera ng mundo, ang dolyar, na hawak ng mga sentral na bangko sa bawat kontinente bilang angkla ng kanilang sariling mga sistema ng pananalapi, ay naging isang fiat currency sa buong kahulugan ng termino. Ang halaga nito ay hindi na tinukoy ng anumang panlabas na referensya. Ito ay binigyang kahulugan ng kredibilidad
ng Estado ng Amerika. Ang lalim ng mga pamilihan ng kapital ng Amerika at ang istrukturang demand para sa dolyar na nilikha ng katotohanan na ang langis at karamihan sa mga pangunahing kalakal ay pinopresyuhan at ipinagpapalit sa dolyar sa buong mundo. Ang kaayusang ito na nakilala bilang sistemang petrodollar matapos makipagnegosasyon ang Estados Unidos sa mga kasunduan sa Saudi Arabia. Noong kalagitnaan ng dekada, 1,900 at 70 upang matiyak na ang mga benta ng langis ng OPEC ay idenomina sa dolyar, ay nagbigay sa gobyerno ng Amerika ng antas ng kakayahang umangkop sa pananalapi na hindi pa natataglay ng sinumang soberano sa kasaysayan. Maari itong magpatakbo ng mga depisit, mag-issue ng dolyar, at i-export ang mga dolyar na iyon sa isang mundo na nangangailangan ng mga ito upang magsagawa ng internasyonal na kalakalan. Ang mga bunga ng implasyon ng paglikha ng dolyar ay ipinamahagi sa buong mundo na proporsyonal na pinasan ng bawat bansang may hawak na reserbang dolyar at pinopresyuhan ang kalakalan nito sa dolyar na halos lahat ng bansa sa mundo. Ito ang tinawag ng ekonomistang si Barry H. Green na labis na pribilehiyo. Ang Estados Unidos ay maaring humiram sa sarili nitong pera sa mga rate na sinusuportahan ng pandaigdigang demand at anumang implasyon na iniluluwas nito sa pamamagitan ng paglikha ng dolyar ay nasisipsip sa buong ekonomiya ng mundo sa halip na magtuon sa loob ng bansa. Ito ang tahimik na buwis ng Venice na nakascale sa mga dimensyon ng planeta. Pinapatakbo sa pamamagitan ng kredibilidad ng institusyon ng pinakamalaking ekonomiya sa mundo at ng pinakamalakas nitong militar. Ang tanong na itinataas ng kaayusang ito at ang bawat seryosong ekonomista ng pananalapi ay nakipagbuno sa ilang anyo mula noong 1,971 ay ang tanong kung ano ang mangyayari kapag ang kredibilidad na sumusuporta sa fiat dollar ay nalalagay mismo sa ilalim ng sapat na stress. Dahil ang pamantayang ginto, sa kabila ng lahat ng katigasan at mga patolohiya ng deplasyon, ay may isang katangian na wala sa fiat currency. Nagtakda ito ng limitasyon. Limitado lamang ang ginto. Ang limitasyon ay totoo, panlabas, at hindi napapailalim sa pagpapasya ng anumang sentral na bangko o anumang kaba ng bayan. Ang fiat currency ay walang katumbas na panlabas na limitasyon. Ang limitasyon sa kung gaano karaming dolyar ang maaring malikha ng Federal Reserve ay isang tanong ng disiplina ng institusyon at kagustuhang pampolitika, hindi pisikal na realidad, at ang kasaysayan ng mga sistemang pangsalapi sa bawat sibilisasyon na nagpatakbo ng walang panlabas na limitasyon sa paglikha ng pera ay nagmumungkahi na ang disiplina ng institusyon, gaano man katotoo sa maikling panahon, ay may posibilidad na maubos sa mas mahabang panahon tuwing ang mga pressure sa pananalapi na lumaki ay nagiging sapat na matindi. Nakikita na ngayon ang mga pressure. Ang federal na utang ng Estados Unidos ay lumalaki sa bilis na nagpapakitang katamtaman ang mga utang na natamo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang balanse ng Federal Reserve na bago ang 2008 ay nasa ilalim ng $1 trilyon ay lumampas na sa 8 trilyon sa iba't ibang punto. Ang European Central Bank, ang Bank of Japan, ang Bank of England. Lahat sila ay nagpalawak ng kanilang mga balanse ng maramihan noong mga krisis noong 2010 at mga taon ng pandemya noong unang bahagi ng 2020 na lumilikha ng pera sa mga rate na maituturing na pambihira sa anumang nakaraang panahon ng kapayapaan. At ang bunga nito, pagkatapos ng mga dekada ng maliwanag na katatagan ng pananalapi,
ay sa wakas ay dumating ng may komprehensibong pagkagulat na halos lahat ng nagtapos na ang ugnayan sa pagitan ng paglikha ng pera at inflasyon ay kahit papaano ay napawalang bisa. Ang inflasyon noong 2021 at 2022 na kumalat sa bawat pangunahing ekonomiya nang may bilis at lawak na sa una ay iginiit ng mga sentral na bangko na pansamantala lamang ay nasa direktang mekanismo nito kung ano ang hinulaan ng kasaysayan ng pagbaba ng halaga ng pera. Ang supply ng pera ay lumawak ng malaki. Ang kapasidad ng produksyon ng pandaigdigang ekonomiya ay pansamantalang nabawasan dahil sa pagkagambala sa supply chain. Ang resulta ay mas maraming unit ng pananalapi ang nakikipagkompetensya para sa parehong dami ng mga totoong produkto. Tumaas ang mga presyo. Bumagsak ang kapangyarihang bumili. Dumating ang tahimik na buwis ng malakas. Ang tanong na mahalaga ngayon, ang tanong na pinagtagpo ng karanasan ng mga Romano at ng rebolusyong pagbabangko ng Ingles at ang pagtatapos ng Bretton Woods ay kung ano ang susunod sa bawat makasaysayang siklo ng pagbaba ng halaga ng pananalapi. Kalaunan ay nagkaroon ng pagtutuos. Minsan, ang pagtutuos ay nasa anyo ng tahasang pagtanggi. Ang mga pamahalaang nagpapahayag na ang perang kanilang inilabas ay hindi nakatumbas ng kung ano ang inaangkin nito, gaya ng epektibong kinilala ni Diocletian sa pamamagitan ng pag-abandona sa kanyang mga kontrol sa presyo. Minsan ito ay nasa anyo ng hyperinflation, ang ganap na pagbagsak ng unit ng pananalapi, gaya ng nangyari sa Weimar Germany noong 1923 at Zimbabwe noong 2000 at Venezuela kamakailan lamang. Minsan, ito ay nasa anyo ng isang pinamamahalaang reforma, isang sinasadyang muling pagtatayo ng sistemang pangsalapi sa mga bagong pundasyon, tulad ng kay Bretton Woods noong 1944. Ang halos hindi kailanman nararanasan ng pagtutuos ay ang anyo na ipinapalagay ng karamihan. Hindi nito ipinapahayag ang sarili nito. Hindi ito dumarating na may malinaw na makasaysayang palatandaan na maaring balikan ng lahat at sabihin, naroon, iyon na ang sandali. Unti-unti itong dumarating sa pamamagitan ng akumulasyon ng maliliit na pagsasaayos, pagtaas ng mga presyo, pagliit ng totoong sahod, pagguho ng ipon, hanggang sa ang sistemang lumikha nito ay nawalan ng sapat na kredibilidad na kailangang may baguhin. Ang mekanismo, kung sino ang magpapasya, kung magkano ang halaga ng pera, ay palaging, sa huling pagsusuri, isang tanong ng tiwala. Mahalaga ang ginto dahil sumang-ayon ang mga sibilisasyon na ituring ito bilang mahalaga. Mahalaga ang dolyar dahil patuloy itong tinatrato ng mundo bilang kinakailangang instrumento ng internasyonal na kalakalan. Anumang alternatibo, maging isang reformadong internasyonal na sistema ng pananalapi, isang perang sinusuportahan ng kalakal, isang digital na ledger na pinapanatili ng ipinamahaging pinagkasunduan, ay magiging mabisa lamang kapag nakakuha ito ng sapat na tiwala upang gumana bilang isang imbakan ng halaga at isang daluyan ng palitan para sa sapat na mga tao at sapat na mga institusyon. Ang paglipat mula sa isang monetary order patungo sa isa pa ay nangyari na noon. Nangyari ito nang bumagsak ang Roma at bumagsak muli ang kalakalan sa barter sa buong dating imperyo. Nangyari ito nang bumaha ang pilak ng Espanya sa Amerika sa mga pamilihan ng Europa noong ika-16 na siglo at sinira ang kapangyarihang bumili ng isang henerasyon. Nangyari ito noong 1971 nang isara ni Nixon ang gold window at gumugol ang mundo ng isang dekada sa pagtuklas kung ano talaga ang halaga ng $1
na walang peg. Ang bawat isa sa mga transisyong iyon ay nagbunga ng mga nanalo at natalo na ipinamahagi ayon sa parehong lohika na namamahala sa kasaysayan ng pananalapi. Mula nang ang unang barya ay pinutol ng unang soberano na nangangailangan ng mas maraming pera kaysa sa kanya. Ang mga may hawak ng mga totoong asset, lupa, kapasidad sa produksyon, mga mapagkukunan, matibay na kalakal, ay napanatili ang halaga sa pamamagitan ng transisyon. Ang mga may hawak ng mga claim na denominated sa debased na pera, mga savings account, fixed pension, long-dated bonds, ay hindi. Sa ngayon, ang mga sentral na bangko ng mundo ay humaharap sa isang hadlang na walang malinis na makasaysayang president. Pinalawak nila ang kanilang mga balance sheet sa mga antas na nagpapahirap sa susunod na krisis. Ano man ang anyo nito, na tumugon gamit ang parehong mga tool. Ang mga rate ng interes na itinaas upang matugunan ang post-pandemya na inflation ay nagpataw ng mga gastos sa pananalapi sa mga pamahalaan na may pasanin sa utang na naipon noong panahon ng zero rates. Ang matematika ng serbisyo sa utang sa mataas na mga rate ng interes na pinagsama-sama sa saklaw ng kasalukuyang mga obligasyon ng gobyerno ay nagbubunga ng mga numerong direktang hindi mapapanatili nang walang mas mataas na paglago, mas mataas na inflation o tahasang default. Wala sa mga opsyong iyon ang komportable. Ang mas mataas na tunay na paglago ay malulutas ang problema, ngunit nangangailangan ng pagtaas ng produktibidad na mahirap makamit sa buong mauunlad na mundo sa loob ng 2 dekada. Ang mas mataas na inflation ay magbabawas sa tunay na pasanin ng umiiral na utang, ngunit magpapatao ng tahimik na buwis sa mga populasyon na nakaranas na ng mga epekto nito at sensitibo sa politika sa kanila. Ang tahasang default, ang pagsasabi sa mga nagpapautang na ang ipinangakong pagbabayad ay hindi makakarating sa ipinangakong halaga, ay kasaysayan na ang huling paraan ng mga pamahalaan na naubos na ang lahat ng iba pang opsyon at nagbubunga ito ng mga paggagambala na walang ministro ng pananalapi ang gustong maging responsable. Ang kadalasang nangyayari sa bawat sibilisasyong naharap sa ganitong heometriya ay isang mabagal at halos hindi idineklara na kombinasyon ng lahat ng tatlo. Ang paglago ay nililinang hanggat maaari. Ang inflasyon ay pinapayagang tumakbo sa mga rate na sumisira sa tunay na halaga ng umiiral na utang nang hindi teknikal na bumubuo ng isang default. Panunupil sa pananalapi ang pagpapanatili ng mga rate ng interes sa ibaba ng rate ng inflasyon. Sa gayon ay tinitiyak na ang mga nag-iipon ay makakatanggap ng negatibong tunay na kita sa kanilang mga hawak na pera. Ay naglilipat ng kayamanan mula sa mga nagpautang patungo sa mga may utang sa paraang ganap na legal at halos hindi nakikita. Ang mga taong nakakaintindi sa nangyayari ay hindi pangunahin ang mga ekonomista sa telebisyon o ang mga politikong nagpapahayag ng responsibilidad sa pananalapi mula sa kanilang mga plataporma. Sila ang mga tao at institusyon na gumugol ng pinakamahabang oras sa pag-aaral ng kasaysayan kung ano talaga ang pera, kung ano talaga ang ginagawa ng mga gobyerno dito kapag naubusan sila ng mga option, at kung saan talaga napupunta ang halaga kapag ang unit ng pagsukat mismo ay tahimik na inaayos. Ang sagot sa tanong na itinaas sa simula ay parehong mas simple at mas nakakabagabag kaysa sa anumang teorya ng pagsasabutan. Kapag ang isang gobyerno ay lumilikha ng pera, ang gastos ay pinapasan ng lahat ng may hawak ng pera na iyon. Ang benepisyo ay unang dumadaloy at pinakaganap sa sino mang gumastos nito, bago pa man ang merkado ay magpresyo sa delusyon.
na palaging sa estruktura, ang gobyerno ang gumagawa ng paglikha. Ang mekanismo ay hindi lihim. Hindi ito nakatago. Ito ay dokumentado sa bawat aklat-aralin sa ekonomiya, sa bawat wika sa mundo. Ang wala sa mga aklat-aralin na iyon ay ang makasaysayang pagkakapare-pareho kung saan ang mga populasyon na naapektuhan nito ay nabigong kilalanin ito sa tamang panahon upang tumugon ng epektibo sa bawat henerasyon, sa bawat sistema ng pananalapi na kailanman ay nagpatakbo sa prinsipyo na ang awtoridad na lumikha ng pera at ang obligasyon na pasanin ang mga gastos nito ay hindi kailangang manatili sa parehong mga kamay. Ang uri ng nagpautang, iyong mga may hawak ng mga totoong ari-arian na nakakaintindi sa mahabang laro ng kasaysayan ng pananalapi, na nag-ayos ng kanilang mga gawain upang mapanatili ang halaga sa mga transisyon sa halip na sa pamamagitan ng mga ito, ay palaging alam ito. Alam na alam nito na ang tahimik na buwis ay nahuhulog sa mga taong lubos na nagtitiwala sa pera at hindi gaanong maingat na iniisip ito. Natutunan ito ng maliit na magsasaka ng Roma na may hawak na denarii habang ang emperador ay may hawak na lupa. Natutunan ito ng Aleman na nag-iimpok na may hawak ng mga marka noong 1922. Natutunan ito ng gitnang uri ng Argentina na may hawak ng mga ipon na denominasyon ng peso noong 2001. Natutunan ito ngayon ng pensyonado ng Britanya na ang nakapirming kita ay lumiit laban sa inflasyon noong 2022. Nagbabago ang mga pangalan. Nagbabago ang mga pera. Ang arkitektura ng institusyon kung saan nalilikha ang pera at muling ipinamamahagi ang halaga ay nagbabago sa bawat siglo. Ngunit ang pangunahing ugnayan sa pagitan ng institusyon na nagpapasya kung gaano kahalaga ang pera at ang taong ang buhay ay sakop nito. Ang ugnayang iyon ay hindi kailanman nagbago. Ito ay muling natutuklasan ng bawat henerasyon na nang hindi tama ay nag-akala na ang sarili nitong sistema ng pananalapi ang siyang tuluyang nakatakas sa luhika ng lahat ng nauna rito. Ang tanong ay hindi kung ikaw ay nasa loob ng isang sistemang dinisenyo bago ka pa isinilang. Ikaw nga. Ang tanong ay kung naiintindihan mo kung ano ang idinisenyong gawin ng sistema. Ipinapahiwatig ng kasaysayan na karamihan sa mga tao ay hindi, at ang sistema sa bawat panahon ay umaasa rito.